Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra kurakot. Pero sangdaang araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin naipakukulong. Kung nasaang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng GMA Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Mahiya naman kayo. 100 araw na simula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulimbat ng pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon, Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. sa Senado at Kamara, narinig ng publiko mula sa mga kontraktor at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung paano tila pinagparte-partehan ang pera ng bayan. Bilyon po yun. Ako mismo ang nag-deliver ng basura. Sinundan niya ng galit ng taong bayan mula sa mga mismong nilubog ng baha sa Bulacan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na nauwi pa sa karahasan. 100 araw matapos ang pangako ng Pangulo, nasaan na ba tayo? September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan. Kami, we just refer and we try to build up a case na medyo bulletproof para naman can stand in court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong investigasyon ng ICI at naipatawag na ang nasa 20 mga personalidad kabilang ang ilang isinasangkot sa anomalya. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon sa ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pa mga opisyal at personalidad ang naihahain na ng ICI, kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig po bang sabihin, those who are part of that structure, kakasuhan niyo? I-recommend na makasuhan? We base our findings on evidence. Okay. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to there. We will resolve the problem. Ang mga complaint o reklamo ang mas mabilis na maaktuhan ng ombudsman na maaari nilang maisampa bilang kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sa ngayon, may 3 reklamo ang inihain na ng DPWH. Secretary Vivencio. Pinakauna noong September 11 laban kina Alcantara at 20 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District kasama na ang 5 kontraktor tulad ni Sara Diskaya. Meron ding reklamo laban sa mga opisyal ng DPWH La Union 2nd District at Davao Occidental. Sumasailalim naman sa preliminary investigation ang 5 complaint ng National Prosecution Service. I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, magapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang mga ari-arian ng mga personalidad sa flood control. Na-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang lampas 6.3 billion pesos na pwedeng i-forfeit o bawiin.
Bumuo rin ang ICI ng Technical Working Group para sa Assets Recovery, kabilang dito ang DPWH, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against thile people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Nakikita ko na yung problema na to can be solved through other agencies. Kung may nababagalan man raw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Ngayong araw nga lamang naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.